After sa pagiging drag mother to becoming my drag husband, so how does it feel to be my on-stage husband? Dumating ako sa point na ako mismo kinikilig na ako dun sa nangyayari sa atin. Oh my Seryoso God. yan walang M's. Pag nakikita ko yung mga pictures natin, kinikilig na ako. Kasi ibig sabihin, ang effective tayo. Oo. Kahit nung wedding na natin sa dressing room, pag titignan kita, iba na yung nafe-feel ko. Sabi ko, ba ito? Naiiyak ako. Nag-makeup tayong dalawa. Oo. Ang weird din eh. Hindi ko naman ito nafe-feel sa ibang bakla. Hi everyone! Welcome to Evangelism. And for today's episode, very special ang episode na to dahil ang guest natin, our first Filipino drag superstar, ladies and gentlemen, Precious Paula Nicole! Hey sis! Welcome to Evangelism. Naku, nauntog pa ako. Saan galing yung Alden Richards? Nakakatawa. Tayo Sanay ko si Maine. Oo, tayo nga yung Aldab ng drag, diba? Uy, nakakatawa yun. Pero thank you sa pag-invite. Kasi pangarap ko pong ma-invite dito. Kasi nabalitaan ko after po ma-interview, meron daw isang sakong bigas. Ay, tama. Actually, yun po yung pinunta ko. Looking forward na akong mauwi yung isang sakong Oo, actually bigas. ready na siya. Kasi yung bigas namin, malagkit. Carry po yan. Pwede bang mag-request ng shirataki rice? Ayan na. Kamusta? I'm good. Kamusta, sis? So, normally, I always ask my guests, anong headspace mo pagpunta rito? Saan ka galing? Ano nararamdaman mo ngayon? Well, galing ako sa bahay. Kasi anong oras pa lang naman. Ano oras ba ngayon? Tanghali pa lang. Mag-1 p.m. Siyempre, kakagising ko lang din. Headspace, siguro, kalmado naman ako lately. Actually, hindi pala ako kalmado. Na-realize! Oo, di ba? So, ayun, minsan nakakalito. Kahit yung mga shows ko, hindi ko na alam kung kailan siya papatak o anong gagawin ko sa araw na yun. Pero na-enjoy ko siya. Na-enjoy ko siya. At alam ko namang ito yung isa sa mga pinapangarap lang natin dati na hindi mo pwede panig kasi baka mapunta sa iba. And I think yun naman talaga yung essence ng success. When, pag tinignan mo yung buhay mo, no, kung anong meron ka, these are just things that you once prayed for. Tapos nagkatotoo na siya. By the time na nag-air to, hindi na Pride Month eh, pero happy Pride sa inyong lahat. Oo. Tsaka happy birthday na rin sa akin kasi July ba ito Oo, mga ganyan. upload? Ay, oo nga. July 1, birthday ko. Happy birthday to me. Binati sa sarili. Hindi, kasi birthday rin ni Precious tsaka ni Rodolfo. Ah, Isa lang talaga? ang birthday namin. So, nag-drag ka Birthday your ko very mismo. birthday. Pasabog. So, ilang taon na Sino? si Precious? Si Precious, 15 years na siya. 15 15 years old years na siya na. this year. Imagine, puchik. Teenager 15 na si years? Precious. Oh my God. So, ganun na. Dati, nakikita ko pa yung panahon sa backup dancer ka sa Palawan. Correct. And alam mo, ngayon ko lang na-realize na pagkasabi ko ng 15 years old kasi ako, umalis ako ng bahay namin. So parang siya, full circle. Another 15 years ulit na dagdag. Pero as a drag artist na ngayon and a successful one. Tama. So, by increments of 15. So, ngayon, si Rodolfo, 45. Hindi sis. Hindi pa. Hindi, magto-39 na ako. Yes. But you Magto look... 39 na tayo. Talagang hinila niya ako dun. Alam mo dati ba? Pag-usapang age, di ba, parang minsan nakakahiya. Oo. Pero aminin mo, ako kasi nung bata ako, pinagkakamalan akong matanda. Or pinifake ko yung sarili ko na, ilan taon ka na, kahit 16 pa lang ako, 23, alam mo yun, parang gusto ko maging matanda agad. Correct. Tapos ngayon, pabaliktad na, habang tumatagal naman. Gusto ko magmukhang bata, kahit alam mong mukha na, You look nothing like 39. You look nothing past 31 nga eh. Weh! Oo. Uy, Tignan mo, hindi mukha ako. kang estudyante ngayon. Mukha kang senior high. Yun Sa yung mukha peg. kang guidance counselor mo. Oo, yung peg ko kasi parang last month ako si Gian ng Cup of Joe. Oo, pula Ngayon, yung Joe buhok na lang. ngayon. Ako cup na lang ako ngayon. Ikaw na yung cup, ako na Ako si na yung Joe. cup. Oo. Yes. Ikaw din, you look so good. Thank you. Like, for parang kailan ba tayo una, may picture tayo sa O-Bar nun eh. Kakauwi mo lang galing Singapore. Naka-ano ka ata, no? Naka-meme vice. Oo. Naka-vice. Basta ang layo. In fairness, pabata tayo ng pabata. Totoo naman. Salamat din sa mga Sa mga doktor. doktor. Maraming salamat. Lift Aesthetic. Hello, Royal Aesthetic po. Hello. Nasabog. So, kababalik mo lang from Australia. Kamusta? Mabuti naman. Parang pang ilang beses ko sa Australia. So parang hindi na siya bago sa akin. Correct. Kahit ngayong mga tao, pag nakita ko, ikaw na naman. Ako na naman. Bakit? Oo. Bawa ba kayo?
Pero bumili pa rin kayo ng ticket. Correct, bumili pa kayo ng ticket, bumili pa kayo ng gifts, di ba? Oo. Hindi, I mean, ngayon kasi kasama ko yung Divine Divas eh. Yes. Na minamanifest namin yan dati pa nung before pandemic, pag gusto namin mag-tour together. Parang Correct. parang first na-achieve namin na magkakasama is DragCon UK. 2024. Correct. Tama ba? O, 2024. Tapos hindi na siya sundan agad. So, ngayon, kumbaga parang mas looking forward kaming makapag-reconnect. Nakaka-excite na may bago ulit kami tinatahak na ano mo yun, Correct. na future for our group, for Right. for our careers. Yes. Kaya nakakatuwa na marinig yung mga stories sa totoong sa mga nangyari doon sa ano. So parang Sleepover. doon namin pinaikot yung tour namin sa pagpa-plan, pag-reconnect. So, paano nga ulit? Kasi nag-guest na kasi dito si Brigading eh. So, take us back. Paano nga ulit nabuo yung Divine Divas from your POV? Well, ang Divine Divas kasi, existing na pala siya before pa nag-pandemic. Yeah. Kasi nagbaband na kami before sa actually nung nawala si Vinya sa Obar, lumipat siya ng Nectar. Yes. For some reason, mas naging close kami. Alam mo yun, nung nasa Obar kasi kami, senior niya ako. So parang ang mga close ko, sila Katkat, ganyan. Hanggang sa naging close kami ni Brigading. Tapos sila ni Brigading yung close. So parang si Brigading talaga yung naging core namin. Correct. So kapag magbabanding sila ni Vinyas, kasama si Mikmik, magme-message yun, gusto mo sumama, sama niyo ako, ganyan. So parang doon nag-start lahat na, syempre hindi naman natin alam na magkaka-pandemic. Correct. So nag-start siya talaga nung si Mikmik, sinundo kami isa-isa sa bahay para itipunin sa condo niya sa Makati. Correct. So doon na namin na-realize na, mag-work to. I mean, wag nating isipin na parang parusa yung, or ano mo yun, parang masama yung naging pandemic. Kailangan nating tingnan yung brighter side na magkakasama tayo ngayon. May speaker, may phone, may internet connection. So doon hindi, sige, kaya natin to. Gusto natin mabuhay, diba? Kailangan natin mabuhay, kaya natin kumain, kaya natin kumayod. So yun, doon siya nabuo na talagang performers talaga kami. Totoo. And hindi kami titigil kahit anong mangyari. Kaya nabuo yung Divine Bar, Divine Divas. Divine Divas, Divine Intervention. Divine Brunch, now Rampa. Oh and my now God. the world, like from that moment to now, to, 2021? 2020. 2021 ang pandemic, di ba? 2020 2021. Oo, tapos nag-drag race na. 1, 2, 3, 4, 5. 4 years. But in a very, ang iksi ng 4 years, pero yung gap niya parang, it's a lifetime ago. Parang, talaga, parang feeling ko yung Divine Divas. Parang yung universe para magsama-sama kayo to create all this magic na. Destiny's Child. Talagang destiny. Kami yung totoong Destiny's Child. Tama. Sinong Michelle sa inyo? Ay, sabi Madali. Oo. Lagi na akong kopya. Madaling mapikon si Vinyas eh. So, si Brigading na lang yung Michelle. Sige, tatagatin naman ni Brigading yun. Well, ang ganda. Like, one of the most beautiful friendships talaga na nasubaybayan ng lahat ng drag fans is the Divine Diva. Solid talaga from start to finish. Yung Playhouse kasi hindi kami nagpapansin. Tsaka lang. Pero parang, talagang solid eh. Yeah. At saka maganda kasi nun, before kami naging Divine Divas, magkakaibigan talaga kami muna. Oo. Diba? Magkakatrabaho. Tama. Tapos ngayon, 15 years na ako. Kaibigan ko si Brigading for 13 years na. Wow. Imagine, gano'n na siya katagal. So, hindi talaga siya yung biglaan, mag-Divine Divas tayo. Hindi eh. Talagang dinictate talaga ng destiny na ay meant to be kayong magkakasamang tatlo kahit anong mangyari. Wala kayong choice. Tama. Kasi talagang may magic. Totoo yun. Talagang may magic. Hindi lang namin talaga malaman-laman kung paano at bakit. Pero meron talaga eh. Alam mo yun, may isa. Parang Evasius. Hindi alam ka nung bakit meron, di ba? Pero pupunta tayo sa Evasius. Host, nagbubukas sa bagong topic. Huwag muna. Mamaya na yung Evasius. Pero yun, ganun talaga siya eh. May magic talaga. At hindi natin makakaila yun. Totoo. And imagine like parang, nag-away na ba kayo? Divine Divas? Lagi. Yung isang linggo lang. What would you say? Kung ano yung pwede mong i-share? Well, ay pinakamalaking alam mo yung pinag-awayan nyo?
Actually, hindi siya, ano lang siya sagutan ba? Parang, planning, pag nagme-meeting. Di ba gano'n naman, yung magbabatuhan kayo ng ideas. O, anong gusto mong gawin dito? Syempre, tatlo kami. Iba-iba Oo. kami klase ng divas. Di ba? Parang, Correct. ako medyo old-fashioned ako. Mas doon ako sa mga kapanahunan ko, yung Correct. experience ko. Traditional na drag. Oo, na feeling ko malaki naman ang impact, malaki yung nai-contribute ko sa group namin. Kasi nabuhay ako nung time na pa-evolve pa lang talaga yung drag scene sa Philippines. Correct. So ako mas gusto ko, yun yung naibibigay kong ideas, mga contribution about dun sa experience ko as the older, The most legendary. The legendary. Legendary yung tawag. Yun. Tapos, syempre, si Venus yung pinakabata. Si Brigading nasa gitna namin. Correct. Kasi nakakatawa kasi 5 years yung gap ko kay Brigading. 5 years yung gap niya kay Venus. Okay. 5 years kami lagi. Oo. So, ang nakakatawa kasi minsan pag may gusto kaming gawin. So, tatlong ideas yan. Tatlong bakla yan. Tatlong tao yan. Magkakaiba. May ibang gusto. So, dahil pag gusto ko mag-red, hindi, gusto ko mag-blue, gusto ko mag-yellow, sino mananalo sa atin? Di ba? Kailangan mo ipagtanggol kung anong isusot mong kulay. Lahat kayo Beyonce. Yun nga. Exactly. Pero for some reason, pag natatapos siya, mas napagtatawanan namin yung magtataasan na kami ng boses. Hindi, dapat ganito, dapat ganyan. Alam mo, ipagalaban talaga namin kung anong gusto namin. Hanggang sa manalo ka. Ganon. Hanggang sa minsan kalamparan na kami nag-aaway. Parang nasa paligid namin, nag-aaway na sila. Normal yun sa amin. Like, super normal. Na para bang, for sure naman lahat ng kaibigan na-experience yun, di ba? Para maging mas stronger yung connection ninyo, yung friendship Correct. ninyo, yung pagsasama ninyo. So, ganun lang. Last week lang kami, silang dalawa, tapos kami ni Vinyas. Kumbaga parang meron kami mga hindi na pagkakasundo ang bagay na kailangan magdesisyon ngayon, girl. Kasi group tayo. Hindi lang ako yung magdesisyon, lahat tayo. At kailangan tayo mag-agree. So, ganun. Yung mga away, I don't think meron kaming away na super na parang makakasira ng friendship ng Divine Divas. Wala Wala in that talaga. span of like any challenge that almost like medyo na shake yung Parang ang masasabi ko is parang mas may nangyaring nag-shake dun sa dalawa. Oo. Okay na lang mag-share. Oo. Kumbaga sa amin kasi ako yung pinaka-ate. Ako yung taga-balance ba. Actually, hindi nga. Minsan nakakatawa kasi kahit ako, minsan iniisip ko na ako yung taga-balance, hindi talaga. Lahat kami rin. Ang galing. May kanya-kanya kaming role na hindi lang pwedeng ako lang yung magtatrabaho. Kapag tumatingin time na pagod ako, pag hindi ko bet, andyan si Brigading. Hindi, kailangan ni-remind niya kami na, girls, eto tayo, di ba? Ito tayo, yung kakalimutan to. Ganda. Tapos pag nakakalimutan naman ni Brigading, si Vinyas naman, ano ba kayo mga sis? Di ba gito tayo? Ano ba kayo nakalimutan niyo? Oo, very Vinyas yan. Diba? Oo. Siya yung taga-push sa amin. Hindi, kaya natin yan. Mag-record tayo ng song. Mag-record tayo ng siya yung taga-push. Okay. Tapos kapag napapagod naman si Vinyas, ako naman. Eto naman tayo. Alam mo yun, Correct. hindi pwedeng lahat pagod. At ang nakakatawa kasi alam na namin kung paano siya i-manage. Ganda. Oh my God. Kaya siya nag-work. Yes, and now from Rampa, you've moved to a bigger venue pa. And that is on top of all that's going to happen. Parang talagang Divine Divas are really the queens to watch out for in the next couple of years. Oh. Basta, Basta. Basta. Pero sa between Brigading and Vinyas, sino yung mas pag hindi nakasundo, yung mas matagal amuhin? Pinakamatagal amuhin. Parang feeling ko ako yun eh. Ikaw. Wala sa kanila. Pag sumama yung loob, ikaw yung mahirap Kasi amuhin. mas O, sa inyo tatlo, siguro tama. kasi mas matanda ako, mabilis ako ma-offend. Oo. Kasi feeling ko parang sa hormones. Menopause. Oo, mabilis ako ma-offend. Totoo. Oo. Lately, ha. Napansin ko lang din naman. Menopause na nga tayo. Kung hindi mo itinanong, ha. Parang lately, mas ako yung parang, akala ko ba ganito? Tapos, di ba, nakalimutan nyo na ba? May ganun pa ako. Mag-emote ako kay Brigading, mag-emote ako kay Vinyas. Parang, wala eh. Parang ikaw nga. Di parang ikaw nga yung Ako sagot nga, talaga. kasi yung dalawa ready lagi makipag-usap eh. In fairness. Hindi siya totoo. matakas. Ako syempre drama queen ako. Star Cinema Presents ako. Namulat ako kay Claudine Barreto, kay Judy Ann Santos. Alam ko yung mga scenes ng Four Sisters na wedding. Oo. Gusto ko ina-apply yan sa totoong buhay. Doon sila naloloka sa akin.
Oo, kasi yung dalawa confrontational eh. Tagang, Pag may hindi problema, pag-usapan natin, hindi sila sis. titigil. Talagang Oo. hindi natatapos yan. Tapos ako naman, Vilma Santos. girl, ang haba. Pero nandito na ako. Ako naman, girl, ang haba na ng usapan nyo. Pwede mo tapusin nyo na to. Oo. Tapos minsan pag nag-aaway, hindi man nag-aaway, parang nagsasagutan, umiiyak ako. Oh. Umiiyak talaga ako. Parang style ko rin yun para tumigil na sila. At Sa alam na nila ngayon. ang dami na nakaranas noon. Ang dami na nakakita. Ang galing, umiyak nga si Precious. Kasi masakit makita na nagtatalo yung dalawang taong mahal mo, di ba? Totoo. Para nakita ka ng mama at papa mong nag-aaway. Anong gagawin mo? Iiyak ka. Para tumigil sila, di ba? Parang, yun nga, bukod sa mukha kong bata, minsan isip bata din ako. Ganun yung love. Ganun talaga kami. Ang ganda. Parang you're supposed to be talaga. You balance each other off one way or another, whether personal or professional or even on stage. Kasi alala ko nung napanood ko kayo sa Dragon. UK, yung nag-perform kayong tatlo. Ugang-uga ang UK. Kasi sabi ko nga, alam mo, walang trio na ganito yung level of precision, caliber, and presence na halos pantay-pantay. Wala kang tulak kabigin on stage. Lahat pasabog. And there's nothing quite like, and to see it on stage, ang ganda. And then to get to know you sisters, as my sisters, parang ang ganda. On and off stage. Yes. You guys are really Destiny's Child. Thank you. Oo, alam mo, kahit nga ako, alam mo, parang habang nagpa-perform kami, naramdaman ko yung love. Diba? Alam mo yun? Ramdam ko yung love, naramdam ko yung care, hindi na ako iiwan. Yes. Alam ko pa talaga ako sa stage, hilahin nila ako pabalik. Alam mo yun? Yung tiwala ko talaga sa kanila, andun na, hindi na siya mawawala. Ganda. Ang ganda to have you. that. I mean, I aspire to have that. Actually, kahit sa mga batang drag queens, sa mga gusto magsimula, ay feeling ko ang first step is humanap ka ng sisters. Lalo na kung magsisimula ka pa lang sa industriya. Find sisters that will support you. Yung totoong sisters. That will love hindi you. ano. Yung sasabihin niya sa'yo kung pangit ka. Kasi ganun sila. May ganyan pa yung sa beginning. Bes, bakit? Alam mo, love kita, di ba? Pangit ng makeup mo. Ganyan siya. Oo nga, siya yung mug eh. Oo, Siya kasi yung siya mug ganun. eh. Oo. Diretso siya magsalita. Tapos ngayon, pag nakita ko siya, maganda ako ngayon. Ikaw ang pangit. Gagano ko siya. hindi ka na ilalaglag. Like, Oo, ganun si Briggs. apakasarap magkaroon ng ganong tao sa paligid. Apakasarap talaga. Totoo. Pero ganyan-ganyan siya. Ganyan din siya sa akin. Sis, mahal kita, di ba? Nakalabas yung ano mo dito. Oo. Yung hairpin mo dito. Tapos ayusin niya. Si Marina, ganun din, di ba? Oo. Alam mo, parang hindi mo, alam mong totoong tao. Hindi ka joke na, ang ganda mo, super. Tapos pagtakot, tsaka mo. Alam mo yung mga ganon. We don't need that. Oo. I think parang yung mga tao kasi na, yung kampante ka sa sarili mong Yes. success, hindi mo kailangan mag-backstab. Yun ang totoong sister. Yeah. Kapag hindi nila hinayaan mo mukha kang tsaka sa paningin ng mga tao. Pwede naman yung iba, hayaan mo lang. Kung wala kang care. diba? Oo, na parang, ay, tsaka siya. Baka brand niya. Uy, grabe ka naman kay... Ewe lang. So, let's go back kay Precious, no? So, you started drag 15 years ago. Sa Palawan? Saan ka muna nag-start? Nag-start ako maging backup dancer ni Gagita. Lady Gagita, one of my drag mothers na nagba-backup dancer ako sa kanya sa Pito dati. Napaparal mo ka dati sa Pito. Tapos dumating kasi ako sa time na parang... Jowa mo pa nun si Gorgeous doon. Oo. Tama. Pero nag-last kami parang 2 years lang. O yung haba ng 2 years, 2 ha? years. Habang nasa Pito kami. Almost 6 years kami ni Don. Oh, okay. So, nag-start kami together. Pareho namin na-discover yung drag. Actually, siya yung nauna. Siya yung nag-introduce sa akin sa drag. Sinama niya ako sa Palawan 2. Sabi niya, gusto niya sumali dun sa Miss Gay. Yung mga Miss Palawan. Miss May Palawan. Ayun, nanalo siya. Kasi ang talent niya is, nagsayo kaming dalawa. Yung ballroom namin, binubuhat ko siya. Parang dance sport. Oo, para ko siyang ginagawang barbell. Tapos dulalo kasi, pasabog naman ito mag-jowa. Tapos kinuha siya. Tapos kinuha na rin ako. Parang pinackage na kami. Okay. Tapos yun, hanggang sa after 2 years, break kami. Then another year na parang di naman ako rin happy kasi before ako naging backup dancer na ako when I was in high school. I was 4th year high school. Nag-train na ako as a dancer. So parang dumating yung time na yung yung hindi na ako happy, yung parang paulit-ulit na yung nangyayari. Tapos hanggang sa parang feeling ko wala na akong natututunan, hindi ako nag-grow. Correct. Kasi sabi ko, I need a break. Or sabi ko, ayoko na, I quit.
Pero nung nag-quit ako, sabi ko, saan ako pupunta? Anong gagawin ko? Wala akong wala akong gustong ibang gawin kundi mag-perform that time. Oo. Nag-apply ako ng work, hindi rin talaga. Asa nag-apply ka pa ng ibang work bukod sa drag? Naging assistant ako ng tito ko sa office niya. Pero sabi ko, 2 days lang ako, te. Ang lala naman ng 2 days. Akala mo na 2 days. Kapupulutan ng aral. 2 days. Pag hindi para sa'yo, 2 days lang. Hindi kasi papunta pa lang ako nung first day. Ayoko na. You just know it. You just know Hindi it. ako para humarap sa computer para mag-type. Hindi talaga. Ah. Ginawa niya ako encoder. Ang sakit ng ulo ko, girl. So, nag-break ako. Siguro mga 2 months, 3 months na wala akong ginagawa. Okay. Tapos, nanonood ako ng drag show. Nanonood pa ako sa Correct. Palawan to. Pinupunta ako sila. Hanggang sa si Kakita nag-offer sa akin na, sis, may racket ako sa Nueva Ecija. Sa Zambales. Sabog. Sa Zambales. O, buti may taga-ano ako. May feeder. Feeder. Zambales nga ba? Di ba nandun siya eh? Historian. Oo. Sa sobrang taga, tsaka sobrang dami nangyari, di ba? Tapos sabi niya, magbaback up ka sa akin. Sabi ko, go ako, pero sa isang kondisyon. Sabi niya yan, gusto ko naka-drag ako. Magbaback up ako naka-drag, nakapambabae. Sabi niya, sige, go. Hindi siya nagdalawang isip. Tapos sabi ko, wala akong gamit. O, maghanap ka na. Tapos sino mag-makeup sa akin? Ako. Sabi niya, doon na nag-start. Yun yung first ever. Ano to? As Precious ka na nun or as Kyle pa din? Actually, hindi pa ako. Wala pa akong name. Wala nun. ka pang name noon. Pero ang napipisil-pisil ko na na naging drag name is Vodka Fierce. I love it. Vodka Yun na, Fierce. Vodka Vodka Fierce. Fierce. Oh, alam na nung iba yun eh. Parang ka-level yun ni Jasmine Pringle. Yan! Vodka Fierce. Oh, Eva Papaya. Kasi bakit ba Vodka Fierce? Kasi si Mama Pao noon, meron siyang teleserye na drag queen siya. Aha. Na ang lead is si Ate Reg. Oh. Na nag-audition ako, hindi ako natanggap. Tapos regular na guest doon sila Jolina. Si yung Foxy Ladies. Correct. Tapos, alala ko hindi ako natanggap doon. Pero pinapanood ko siya kasi nga, idol ko si Ate Reg. Idol ko si Mama Pao. Noon pa, Mama Pao, ko na siya talaga. Siya sabi ng kamukha ko. Natutuwa ako kasi parang, carry pala niya eh. Akala ko nung una straight siya. Di ba? Straight siya si Mama. Sabi ko, parang feeling ko pareho kami. Parang sobrang nakarelate ako sa kanya. Correct. Tapos, ang character niya kasi doon, vodka. Si Vodka. Alala ka na. Yes, si Si Vodka. Mama Vodka. Tapos, Fierce. Kasi love ko si Sasha. Sasha Fierce. Si Beyonce. Si Beyonce naman, naging love ko because of Marla. Si Dance Diva Marla. Kasi siya yung super duper, oh my God, number 1 Beyonce ko. Correct. Ngayon, sa buhay ko. Siya ang number 1 Beyonce ko. Si Mama Marla dati sa P2, sa kanya yung Beyonce experience na nagpa-play sa labas. Yes. Naka-projector sa likod yung dance Yung step. live, oo. Tapos live. Tapos gagawin niya live. Actually, nag-start pala yung isa pang Beyonce, si Mamu. Mamu. Oo, sa si Foxy Mamu Ladies. din, Foxy Ladies. Pero syempre dahil mas ako doon sa yung achieve, mas doon ako sa na-achieve na mas magical Mas get, siya sa akin. oo. Girl, pag nakita niyo si Marla, Sobra. In her heydays. oh my God. Like, hindi ko ang gusto si Beyonce eh. Si Mama Si Marla. Marla, ang nagustuhan ko si I Beyonce because of her. Correct. Grabe, ganun kalaki yung impact niya sa akin na pati yung drag name ko. Parang feeling ko, mixture ako ni Sasha Fierce, tsaka ni Mama Vodka. Tama. Ganon, doon siya nag-start. Lovely. Drag Race from the Philippines. Ganyan. Ano na-feel mo nung nagkaroon ng announcement for audition? Konti pa lang yung nasasagutan ko na ng ganyang tanong. Nung in-announce yan ni Mama Ru, nasa Bicol ako. Okay. Di ba, nung pandemic, bawal bumiyahe, ganyan-ganyan. Pero Correct. yung lolo ko kasi na hospital. Si Rodolfo, yung lolo ko talaga. Senior. Ay, the first. The first. So, ang pagkakaalala ko, nung kakatapos ko lang mag-shoot ng nung commercial ko sa Fishda. Oo. Sa'yo pala napunta yung racket na yun. Bakit naman? Na-offer din ba sa'yo? Na-offer yun sa lahat eh. Mag-send kayo ng mga, yung mga goals na parang, yes! Yeah. Sige, At tapos, so, after nun, sabi ko, blessings. Kasi bihira magkaroon ng ganong blessings. Diba? Kasi Correct. pandemic. So, lockdown, nagsushoot kami. Ang pakahigpit. Tapos yung lolo ko, na hospital, tapos tumawag yung wife niya. Sabi, raw, ay nang magpagamot ng lolo ko. Kesyo, parang pagod na siya, ganyan-ganyan. So, kami nung pinsan ko na nurse, nag-decide kami bumiyahe, puntahan siya.
Kasi, pero ang higpit nun, ang daming mga checkpoint, diba? So, talagang kailangan may medical certificate ka, lahat, dapat negative ka sa COVID. So, umuwi kami noon, alam ko, August, ano ata yun. Kung August 17 siya in-announce, baka mga August 14, 15, nasa Bicol ako noon. Okay. So, tumagal ako ng 1 week. Tapos, syempre, di ba, parang bayaran na ng bill. So, binigay ko na yung pera namin. Parang kung anong meron kami nung araw na yun. Tapos, saka naman, pagka-uwi namin, saka nag-announce si Mama Ru na auditions, sign up, channel yung Bumblebee, ganyan. Tapos, magkakachat na kami tatlo ng Divine. Sabi ko, oh my God, para sa inyo yan, sis. Sabi ko, gano'n. Kasi alam kong wala akong zero balance talaga ako na, as in, zero, malalay. Tapos inisip ko pa nga lang, mag-audition, wala nga, nasa Bicol ako. Di ba, paano ako gawin audition tape? Wala akong gamit. Although, may gamit pala akong dala nun. Kasi nag-online show ako. Correct. Di ba, may ako mag-online show mag-isa, kahit wala yung Divine, mag-isa ako. Pero kasi inisip ko, sabi ko, hindi, wala akong savings for that. Wala talaga, as in zero. So, nung in-announce siya, sabi ko doon sa dalawa, yun yung story na ano eh. O, mag-audition na kayong dalawa. Tapos sabi ni Venus na, ano ka ba, mag-audition ka? Ano yun? Magdo-tour kami, tapos ikaw wala, mainggit ka, gumagano siya sa akin. Sabi ko, oo, sige, kaya niyo na yan. Gumano na ako. Kasi nasa Bicol na, ang layo-layo ko. Hindi ko kumakabalik pa ako na Maynila agad eh. Correct. Tapos, yung pinsan ko, sabi niya, kailangan niya bumalik na Manila. Sabi ko, sama na ako sa'yo. Sabay-sabay na tayong umuwi. Tapos alam ko, dumiretso kami sa bahay niya. Doon ako natulog. Tapos pagising namin ng lunch, nakita niya na yung announcement ni Mama Ru. Sabi niya, Insan, di ka sasali? Gumanon siya. Sabi ko, hindi eh. Yan, bakit? Gagawin sabi ko, paano? Gawagan pa ako, paano ako sasali dyan? Yan. Hindi, kaya mo yan. Gawagan siya. Tapos ang naalala ko, sinabi niya sa akin, paano yun kapag nasa barko ako, sino papanoorin ko? Eh, ikaw lang naman gusto kong panoorin sa Drag Race. Gumanon yung pinsan ko. Sabi ko, akin na yung laptop mo. Sabi ko gano'n. Tulungan mo ako, gumawin ako. Sabi, sige, tulungan kita. Di sign up kami. Pababawak, bag. Pag pindot niya gano'n, hindi tinanggap. Shit. As in offline. Oo. G-form ba yun? Oo, parang G-form. G-form. Oo. Parang pag-apply mo. Internet. Parang nag-crash or whatever. Parang feeling nga namin sarado na. Close na yung registration. Sabi nung pizza ko, yan. Kasi tanga-tanga mo. Nagsisihan pa kami. Ikaw, kasi ba't niyo mo ako pinagsabihan? Nagsisihan pa kami. Ay, insan. Yung pinsan ko, si Floyd. Basta hindi natuloy nung araw na yun. Tapos nung pauwi na ako sa bahay namin, natin niya ako. Nag-try ko ulit sa phone ko. Sabi ko, ayaw talaga. Oh my God. Ayaw. Sabi ko, tapos message ko yung Divine. Sabi ko, uy, good luck sa inyo. Late na ako. Oo, ganun siya kalala, girl. Kasi after 2 days, another ulit ako. Try ako. Pak. Alam mo, after, morning yun eh. Kinahaponan, nag-reply agad sila. Nagawa ka na ng audition tape. Tapos alam mo ba, nung gagawa na ako ng audition tape, nung nag-reply siya na maggagawa ako ng audition tape, papunta ako kay Labriding. Kasi magbabanding nga kami. Medyo maluwag na nun eh. Pwede ka na maglakad. Yes. Magkalapit lang yung bahay namin yung Labriding. And doon na si Vinyas. Tsaka si Mikmik. So, sabi ko, sige, papunta na ako dyan. So, habang nilalakad ako, ano ba yan? So, pwede ko doon, mga sis, sabi niya, bakit? Kamusta yung audition tape niyo? Napasa na namin. Sabi ko, ha? Tapos sabi ko, ikaw ba? Ano nangyari? Maggagawa na ako ng audition tape. Kailangan ko na ipasa mamaya. Bukas. bukas. May one whole day ako. Oh my God! So, ano yun? Paggabi na. So, sabi ko, sige, bukas na ako gagawa ng audition tape. Ang dami nun! Ayun na, girl! Teka, sige, bukas ako gagawa ng audition tape. Tapos, syempre doon ako natulog kina Brigiding. Pagising ko ng umaga, diretso ako sa bahay, makeup. Correct. Gawa agad lahat. Ginawa ko in 1 day. Oh my God. Simula morning hanggang hapon. Tapos habang pinagawa na akong bagong, kunyari yung, snatch game. Gawa ko siya. Naka-CapCut na siya agad. Nakaabang na. Tuloy-tuloy na siya. Habang nagpapalit ako ng set, habang may ginagawa ko, nagpapalit ako iniipon ko sa CapCut para cut lang na cut. Correct. Hanggang sa, kinagabihan na, sabi ko, papasa ko ba? Nagdadalawang isip ako, papasa ko ba? Hindi, ito na tape. Panasa ko na, bugs. Tapos kinamagahan, interview na. Oo, ganun siya kabilis. Imagine, there was a chance in this universe na hindi ka nag-audition. Oo. Maraming pumigil. Oh my God, there is an alternate universe that exists na hindi ka nagpasa, hindi ka nag-audition, and that the bus left at naiwan ka. Ang hirap isipin. But
But, we're here. Naalala ko yun kasi during the preparation period, ito pa yung panahon na meron tayong mga commitments sa Spaces Manila, Dira Kiko, Love Yourself. Meron kaming show. Tapos parang, Diyos ko, yung Pearl Runway ko, kulang na kulang pa sa Pearl. As ina-addict na lang kami sa E6000 talaga kasi kailangan matadtad ko to ng Oo, Pearl. so naalala ko yung parang syempre kasi judge kami, mga mother kami ng Mga houses natin. Anong show siya? Spotlight. Spotlight. So may mga alaga kami, mga tig-isang baby queen. Correct. Tapos kami mismo ni Eva, may nanghiram na ba nito? At sinahawakan namin kung ano yung gusto namin hiramin. Itong wig mo, nahiram na ba ito ni Eva? Or nahiram na ba ng mga bakla? Kasi parang kami, preparing na nun eh. Preparation na ng Drag Race. Isa yun sa mga naalala kong nakatawang-tawa ko na kasama kita. Kasi wala tayong ginawa nung gabi yung kundi tumawa. Kasi alam natin na may parating tayong gagawin na Drag Race. Ang dami pang nag-aantay sa aming trabaho. True. Tapos nakaupo kami doon. Nag-mentor. Habang nag-host si Katkat, alam mo, iinom na lang natin to. Kasi yung stress na nag-aantay sa akin sa bahay, lampas tao. Kasi yun yung panahon ng Drag Race na walang designers, free, ilan lang yung bukas na stall sa Ascaraga at Divisoria ng panahon. Nagkakakitaan ng mga bakla. Tapos, talagang ang dami pang gagawin na parang alam mo, mag-inom na lang tayo. Tapos nagsha-shopping kami dun sa gamit ng mga bata. Oh, yun. Tapos nalala ko siya shade natin si Katkat na parang siya naka-goggles. Kasi ginagaya niya yung ano ni Raven. Yung meron parang parang plastic mask na ganyan. Mainit kasi doon sa venue, no? So, maganda sana yung kung aircon. Kaso kasi nagpo-moist na yung ilong ni... Parang blok sabi namin, anong feeling na mag-scuba diving? Tapos tawa kami ng tawa. As in, pinuno natin ng tawanan yung gabing yan. Ang press release namin, may racket kasi kami sa Hong Kong. Kasi taga-racket. May mga racket kasi taga sa Hong Kong Kay Mocha Diva. Nag-offer si Mocha Diva doon eh. Na parang, sige, mag-ano tayo ng mga racket natin sa Hong Kong. Grabe. Yes. Kita pa kami ni Marina sa Divisoria. Tama. As in, hindi namin magkasali kami, pero kami naka-face mask. Picture tayo. Yes. As in, obvious siya. Pero alam mo, parang nakakatawa lang na isipin, no? Na parang, hindi, bawal mo kasi sabihin eh. Pero pag nagkakita tayo sa mata, Ganun siya. Ba't naghahanap ka ng mga pearls? Alam mo na kung anong runway pearls ka yun. na ba? Oh my God. I always say that there's no magic like the first season magic. Parang there is no way na mauulit na ma-film yung Drag Race ng katulad nung sa amin ng panahon ng pandemic. Correct. Walang-wala. At most importantly, walang expectations. Correct. Kasi talagang, ang feeling natin nun, parang staycation lang tayo sa hotel. Kasi nga parang, may hot shower. Napakaganda ng hotel natin. Oo, staycation talaga tayo nun. Nilagaan talaga tayo. Parang ano. Hindi, maganda yung hotel natin. Hindi naman ganun kalakihan yung workroom natin. At least naman, bawi naman you can have everything. Kaya sobrang thank you sa Full House. At In fairness, Full House. Doon ko unang ma-experience na talagang alagang-alaga kami ng Full House. Yung, My Queen. Kahit saan kami magpunta, My Queen ang tawag sa lahat amin. yung mga escort natin, hanggang sa room. Correct. O hanggang sa van. Kahit sa CR, may bantay ka. Magpapagpag ka, may tao sa likod mo. Pakipagpag nga, may kasi ko. Si Kuya Alfie! Oh my God, si Alfie! I miss you. Oh my God, yung mga staff. Si Mama Lani. Sila Nay, ayan, sila Rems. Yan. Bago pa sumikat si Rems na Si 5 Miss 5-Minute Girl. Ano talaga siya? Oh my God. Lahat ng Sila Miss M. lahat ng tao doon sobrang babait. As in, like, totoo. Artista ka, nag-workshop ka palang artista ka na sa paningin nila. Kasi we had no idea naman. Parang wala naman kami expectations talaga. So parang for us to be treated like parang VIPs, parang, naalala ko nung after nung taping natin, pagpasok natin sa party, nag-standing ovation yung buong staff ng Full House. Oh my God. Naalala ko yun. Yun yung first na parang, oh my God, I think our lives are going to change. Kasi parang nakita nila nag-unfold yung story ng season 1 sa kanila. Iyakan sila.
Oo, nag-iiyakan sila. Sila talaga, as in, oh my God. Yeah, so to be fair naman sa ating Drag Race Philippines family, and talagang we were treated so well. And on top of that, yun nga, yung first season. So let's go back dun sa unang pasok sa Drag Race. So, you walked into the workroom, pang ilang ka? Pang 8? walo? Oo. Parang medyo marami na eh. Sunod ako basta before si Gigi Era. Ah, okay. Basta ako, Pang-pito kasi ako or sa walo? pangalawa ko. Corazon, or das walo? ako agad eh. And then, ay din pumasok ka. So, anong na-feel mo nung pumasok ka ng, Well, take us back? bago pa ako pumasok, sinarinig ko na yung mga boses ninyo. Alitik ka ng workroom natin. Sabi ko, shit, yung mga bakla. Alam ko na itong boses na to. Oh my God, kilala ko to. Si Turing nandito. Narinig ko na agad. Si Corazon, napakaingay. Hi, Oo. Cora. So, kumbaga nung narinig ko pa lang yung boses nyo, nawala na yung kaba ko. Nalam ko, shit, baklaan to, Correct. sisterhood to. Wala hindi ka kailangan kabahan kasi for sure nasa safe space ako. Correct. Na alam kong hindi ako titirahin ng mga baklan to. Maglalaro na ako dito. Gagawin ko tong playground. Ganun yung nasa utak ko doon. Ang gusto ko take ko, sabi ko, ay, pasabog. Magandang laro-laro to. Matagal-tagal to maglalaro. Oo, ganda bigayan Oo, dito. maganda bigayan dito. Hindi kasi talagang, habang nagpe-prepare ako, hindi ako nanood ng Drag Race. So, nanood ako ng Drag Race before pa tayo nag-audition, before, Oo. siguro mga ilang episode ng pandemic. Correct. Habang nagde-Divine Bar kami. So, parang, hindi ko alam kung ano expect ko sa Drag Race. Correct. Hindi ko alam, hindi nga ako nakapag-prepare na mag-girl group na tayo na kanta eh. Wala akong nakareading lyrics. As in, hindi ako nakalimutan kong may confessionals. As in, girl, wala akong prepared na kahit ano. As in, yung looks lang. Kasi syempre yung binigay sa'yo eh. After that, wala na. Sabi ko, kung ano man ituro sa akin today, aralin ko, enjoyin ko. Yun na lang yun. Pero kasi, yung sabi ko, nung pagpasok ko, isa-isang nag-unfold yung mga tasks. Sabi ko, hindi ako prepared for this. As in, girl, iba yung pressure kapag first time mo maririnig yung gagawin mo. Basta alam ko, magra-runway ako. Alam ko, magta-talent ako. Correct. Nakalagay na yan dyan eh. Pero Yun yung mga alam natin. magpapalo sebo, mag-girl group, wala. Hindi ko alam may girl group. Promise, hindi ako aware na magkaka-girl group na boses mo yung gagamitin mo. Hindi ako aware talaga. Tama. Ang lala. Ikaw ba? Ano na film mo nakita mo ako sa workroom? Alam ko. Deserve. So, parang pag wala si Precious doon, hindi ito season 1 ng Drag Race. Because there are queens talaga na parang, ay, ito dapat ang season 1 ng Drag Race. Alam mo, dyan kasi nabuo yung friendship naming Playhouse eh. So, nung panahon ng pandemic, meron kami parang isang Facebook charity Kinesu, ganyan. Doon ko, parang kay Venus ata. Tapos doon yung first na parang yung, nun, we'll go to the Golden Gaze eh. Nag-Angel Oxin. Bukod pa doon. Pero may Facebook, pa muna. Ang alam ko yung online party nyo, na bigla kami pumapasok pagkatapos na mag-Divine Bar. Oo, tapos sa pasok na party, ganyan. Gagano kami habang pagbubura kami ng makeup. Diba? Correct. Pero before that one pa, meron pang, doon ko unang nakilala si Ovi, si Prince, tsaka si Marina. Tapos, nag-zoom kami para mag-debrief kami. Parang ano nangyari, bakla, nung natin. Tapos gumawa kami ng make-believe na, what if meron Drag Race Philippines? Tapos, gawa kami ng mga gawa-gawang kwento, ganyan. Na parang, si ganito, sumali sa ganito, sa ganyan. Tapos, si Marina kasi, di ba, producer kasi siya sa TV. Yes. So, parang parang siya yung kunwaring basta, yun yung bonding namin. Pagtatawanan lang namin na, halimbawa, si gantong queen na tanggal kasi, first lady realness yung category, tapos naka-pleaser. So, ligwak si bakla, ganyan. Kasi gantong bakla, lagi naka-blonde wig na maikli. Na ganyan. So, na-read siya ni ganto, ni ganyan. Ayan. Tapos, alam mo, ang sinong top 2 namin, dun sa make-believe namin, is Vinyas versus Precious. Totoo. Oo! Kayong dalawa yun dun sa mock drag race story sa na pinagtatawanan namin. Tapos, ang nanalo nanalo ikaw eh. Ako ba? Oo. Na-manifest. Na-manifest! Oh my God, oo nga! Kung di ako nagkakamali. Tapos ever since, parang naging amats na namin na lahat ng gagawin ng Playhouse is in preparation of Drag Race Philippines.
Na parang ganyan. Tapos ikaw yung naging winner sa utak namin. Tapos, Hindi nyo ako sinama doon sa music video. yung Manila Drag Icons, di ba? So, absensya na si Sa. Sabi ko na Yun lang yung kasya sa budget Sabi ko na eh. sa dalawa, ba't di nyo ako kasali dyan? Hindi pa tayo close nun eh. Kaya nga. Wala tayong interaction. Sana niligawan nun mo eh. na ako nun. Bumalik ka, ulitin natin. Ikaw lang yung kasali. Napanood ko talaga sa ko, ba't di ako kasali? Sorry. Wow, yun Hindi lang kasi yung- may kami noon, may LOL Drag Queendom kami noon, di ba? Meron din, oo nga ata. So parang kakasabay-sabay ata yun na nangyayari yun. Mm-mm. Basta ako natatanda ko Oo. basta hindi mo ako sinali. Natatanda ko rin Natampuhin. isa sa mga pinaka masarap na energy na nag-welcome sa akin, ikaw din talaga. Oh, thank you. Fairness. Ikaw ba? Ikaw unang sumalubong sa akin, sis. I did? Ako ba? At saka meron kang chichirya dun sa loob ng stock toy mo. May Skyflakes. At saka candy. Kasi ang tagal namin nag-aantay doon, di ba? Kasi first day yun eh, parang aga-aga namin. Tapos tigi-tigisa kami. Hindi kami nagkikakitaan. Small tent, super small Oo, tent. may small tent, yung iba nasa van. So talagang hindi kami dapat magkita-kita. At ang tagal na namin doon. Pero nagkakarinig ka ng boses. Oo. Tsaka alam ko naman yan. Kaya parang, nung nakita ko si, sabi ko, ano talaga to? This is gonna be a fabulous, fabulous cast. Kasi, modesty aside, at that time nung pandemic, yung season 1, yun yung mga queens at the top of the food chain. Meaning to say, sila yung pinaka-booked and blessed. Sila yung maingay, sila yung mas kilala. Active, Sa kanilang mga bar, of course. Parang, of course, there's sa O-Bar pa lang, may hierarchy na may O-Divets. Yung divas yung nandun. Ayan. Sa Nectar, may Nectarines. And then, Cartel, Minty, Silhouette, Winners, ganyan. So parang, yung mga na-cast doon are the top queens of our respective workplaces. Yes. Kaya alam kong pasabog talaga siya. So, naalala mo pa, sis, ano yung favorite challenge mo sa Drag Race Season 1? Palo Sebo talaga. Sebo. Tsaka yung Chinese garter. Yung Chinese garter, oh my God. Yung may batang, bata, walang padot ka na. Kasi yung literal naglalaro talaga tayo. Oo. Girl, walang kakaba-kaba yun. As in, pasabog. Day 2 yun eh, pag tingin natin, ay, may paalisebo sa loob ng workroom. Ang galing. Saya. Galing na galing kami. Paano nila ginawa yan? Pali tatayo. Oo, tapos mga naka-nails. Oo, parang, pero yun kasi yung part talaga na laro lang talaga siya sa amin. Correct. Hindi talaga kami nag-expect of anything. Kaya kung ano mang saya, yung tawa namin, pure na pure talaga yun. Yung Chinese garter din, nakakatawa din yun. Tsaka kahit yung mga laro, yung mga nag-shade-shade tayo, hindi ko malalang ginawa natin yun eh. Kasi hindi ko na malalang may camera. Ako din. Alam mo, hindi ko siya ginagawa dahil alam kong may camera. Hindi, naglalaro talaga tayo literal. As in, pinababayaan lang nila tayo. Totoo. Walang direction. Dapat ganito, dapat. Wala eh. Wala. So, pagka-play, pack. Oo. Kasi kung anong gawin namin, go na. Oo, what would I do? Yung Hindi ko wala nga yun. naalala yun eh. Sinabi ko pala yun. Oo. Yung another day is It's another, day. Diba? Maraming laro. Kaya sobrang pure and magic and authentic nung... Yeah. Hindi ko naman sinasabing hindi authentic yung iba. Pero parang kasi... Hindi talaga. Sorry lang. Pero may char lang. Hindi, may blueprint na kasi. So parang meron ng mga nagdodoktor ng airtime. Not everyone naman, pero aminin natin, meron na. Yeah. They try to take control of their narrative. And Yes. ito kasi yung hindi nila, yung mahirap, pag when you join a reality TV show, it needs to be real. Kasi Yes. nakikita ng tao kung hindi. Correct. You can try to like fake things, pero they see correct. through it eh. Mata mo lang, alam na nilang, ay, kabado si bakla. Diba? Ay, iyak-iyakan, Yeah. School of Acting. At saka pinakamasarap kasi din sa relationship natin as season 1 queens, kahit off-cam, kahit before kami pumasok sa workroom, kasi may time ka mag-sound check. Correct. Doon pala Oo, yung nag-aaway mic na kami, mo. naglalaro Oo. na kami. Doon pala nagsa-start na yung energy na, mga sis, laro lang to ha. I mean, Oo. mag-enjoy tayo. As in, di ba, laging si Toring magsasabi, energy mga sis. Holy Spirit, activate! Yeah, oo. Pag narinig na ng mga staff sets sa sa Holy studio, Spirit, andyan yung mga activate! bakla. Holy Spirit, activate! Oo. Talagang sasayaw kami. Correct. Tapos pag mag-mic tas ka, Precious, I don't wanna
Ay, parang kanya-kanya ko yung paandar. Mic test pa lang, ano na. Kasi nga, energy it was just fun. Like, in as much as nakaka-pressure talaga siya. Kasi nga, parang, oh my God, Drag Race. Yung, for me, ang nakaka-pressure doon, yung fact na i-judge ka eh. True. Kasi all this time, whatever we do sa stage namin, my stage, my pyesa, my rules. Correct. Gusto niyo yan, ayaw niyo yan, wala akong pake. Pero this time, meron kang ipi-please na ibang tao. And dun yung terrifying. At least for me, ha? Ako Naramdaman din, mo kasi yun? parang kailangan meron kang requirement na dapat maipasa eh. Na hindi natin alam kung ano. Oo. Tsaka, Diba? pag sa OBAR, wala kang gagawing mali. Correct. Sa stage na yan, kahit wala Ikaw ang director Oo. noon, ikaw ang writer, ikaw lahat, ikaw producer. Pero pagdating dito kasi, lahat kayo kikilatisin. Para kayong Oo. tatanggalan ng bigas eh. Alam mo, para kayong mga tatanggalan ng bokbok sa bigas. Hindi ka pwede. Ang pangit ng ganito. Hindi mo alam kung ano yung perfect sa paningin ng mga judges. Kaya nakakatakot. Correct. So at that point ako I've given siguro mga bandang episode 3, 4. After nung pop-off ate, andun ako sa point na parang, you know what? Fuck it. Hindi ko rin alam kung anong gusto nila Mama Pao, nila Khaled Karen. Gagawin ko na lang kung anong gusto kong gawin. Correct. Oo, parang bakasyon na lang siya para sa utak ko. Magustuhan ng tao, may hindi man nila magustuhan. Basta, importante, magustuhan ko Correct. yung makita kong ginawa ko. Same ako. After Pop-Up Ate, nag-let go na ako eh. Diba? Sabi ko, ayoko na matanggal sa first episode eh. Yun lang naman yung wish ko nung unang-una eh. Kasi sayang yung first na TF. Parang, magkano ba yung TF na? Wala pang announcement doon. Diba? Kasi makaisa man lang akong para makabawi-bawi. Hindi nga natin alam na may cash prize pala pag may maxi challenge at may mini wala challenge. dyan. Nung nalaman namin nung episode Nag-aagaw 1 na parang, may 80,000. Ganun pala. Sis, Yes. throughout sa Drag Race season, ang dami natin pinagdaanan na Miss Shutaka. Favorite ko yun. Oo, Miss Shutaka, Miss Shunga. Tayo yung top 2. Hindi mo napansin, top 4 yung nahuli. Sa Tambiolo. Oo nga. Tayong 4. Oo. Pasabog. As in, late na namin na-realize. Shucks. Ano siya, no? Foreshadowing. Foreshadowing siya. Tapos, ano mga favorite? Ako, favorite ko yung Chinese Garter. Yung, pero syempre, isa sa mga favorite ko yung music video challenge. Champion. Champion. Kasi din mo na na-realize na parang, shucks, manalo matalo. Doon ka na. Oo. Nandun na tayo eh. Like parang shocks. A music video sa kanta ni Mother Ru. Oh my God. Sa ibabaw ng jeep. Naalala ko yun. At sobrang challenging yun kasi one day lang yun. One day. Rehearsals, One day rehearsal. One day shoots. take. O one take lang. Yes. Walang, basta. Walang retake. Wala. Para kang nag-show. Oo. We have 20 minutes to learn the rehearsals and Then then sasalang na. Grabe yun. Sobrang inip. Ang init nun. Style mo yung boots ko nun? Ano? Kasi pinuno ko ng mga rhinestones, tapos isa-isang natatanggal. Tapos dumudulas yung... Parang bakit may natatapakan ka kami sa ano? Kasi ko, tapos sabi namin, pak! Tapos pag-cut, nakikita ko yung nag-rehearsal tayo, di ba? Oo. Yung mga bato ko, nakikita ko na doon sa set. Kasi kami, Naglalagas na ako. oo, kasi kami lang din yung gumawa ng mga costumes namin Correct, Parang correct. at that time, di ba? Para talagang shocks. Si Marina, punuitan pa ng kilikili. Oo. Di ba? Halika na, gupitan na natin. On the spot, Oo, ginugupit namin yung damit niya. Oo, kasi hindi niya maangat. Gupitin na Oo, natin sige, yan. Pag gano'n niya, kaya ko to pag gano'n, pak! Saan yung gagawin natin? Gupitin na. Ganun. Gupitin na. Tsaka ginugupit namin on the spot yun. Grabe. As in, ano talaga, matibay talaga dun sa season eh. Pero I'll have to ask, sis. Anong part ng season 1 Drag Race mo na feel na, I'll make it to the end? After ng during the champion. Kasi alam ko, dance to. Akin to. Sabi ko nga. Kasi nung tinuturo yung steps nung choreographer ng Adlibs, Si Mama Miss Jo. Yeah. Nakita ko na sabi ko, kailangan, ito na lang yung last ticket ko. Kasi next finale na. Sabi ko, nung nalaman kong dance yung gagawin, dance challenge siya. Sabi ko, akin to. Akin to talaga. Ang lalay. As in, na-feel. Di ba nag-usap-usap pa tayo nun sa dressing room nila Silhouette? Na-feel ko kasi sabi ko, hindi ako pwedeng matanggal dito kasi strength ko yung dancing, lip-sync, kaya ko to. Talagang ibibigay ko lahat dito. Lahat. And sabi ko siya, akin to. Sabi ko, kahit hindi ako manalo, bawi na. Correct. May TF na ako. Nakompleto ko yung ina-check ko lahat ng attendance Tama. Wala na ako dun sa 1 million. Basta may Correct. TF na to. May, at least complete challenge attendance. na ako. Nanalo na ako ng mini challenge. Sabi ko, kompleto na yung journey ko. Okay na ako. Ikaw?
Ako, nung sa Champion, nung ang in-announce na, okay, ang next runway natin ay Best Drag. Sabi ko, ay, Win! Ay, nakita ko po Best ang Drag laki mo. Sabi ko, ay, akin to. Oo. Sabi ko, Best Drag ka mo. Akin to. Oo. Tsaka paka-emotional natin nun. Aminin mo, parang nasa sepangs na agad tayo. Tuwing may Oo. matatanggal, tuwing may matatanggal na girls, para kaming nalalagasan talaga ng pamilya. Na parang ayaw naming maubos, ayaw naming parang ang saya lang na ng journey, pero pag mag-elimination na, yun yung pinakamalungkot. Hindi ka matutuwang may matatanggal kasi mabawasan yung kalaban mo eh. Oo. Hindi para ka nababawasan ng kapatid sa loob kasi parang nababawasan ka ng kalaro. Correct. Ganun yung feeling. Tsaka So, parang yung thought na parang, alam mo na for you to earn that spot to move forward, you're taking away from someone. Yes. Tapos yung someone na yun is hindi lang basta Correct. kung sinong queen, sister mo. Correct. Alala ko nun, kaya nung napauwi ko si Vinyas, grabe yung iyak, hagulgul ko nun pagbalik ng hotel. Kasi parang, hindi ko nga naisip na tanawag akong basura eh. Kasi ako parang, oh my God, si Vinyas, of all people. Si Vinyas kasi yung pinakamatagal kong nakasama eh. Yes. Even more than Marina nga eh. And talagang entire Nectar life ko, siya yung katabi ko, siya yung lagi kong kasama, ganyan. Pero, all is well. Ay, pag-usapan lang natin, yung nangyari nung before tayo mag-lip sync na nasira yung outfit ko. Bumuka. Last 20 minutes, yung meron akong latex na bodysuit din na nabili ko lang sa I remember. Shopee. Pero dahil sa Shopee, dahil sa kung saan ko lang siya binili, talagang Yes. bumuka siya. Tapos, Sa lakas to narinig ko, nasa kabilang side ako, di ba? Nasa kabilang side ako ng work room. Magkatalikuran kasi kami. nagkatali ko na. Tapos Doon narinig ko kayo sa, eh. Oo. Gumanon sa pagtigo. Ayun. Oo, kasi dito kami sa side na to, kami nila, dito kami nila Marina, nila Silhouette. Silhouette, Ako'y naiiwan Minty. lagi dun eh. Doon kayo sa kabila, sa may malapit sa hagdanan. Oo, ako si Turing, si Morgana yung magkakatabi. Correct. Tapos, ay, bakla. Tapos, you came to my rescue. Tapos, piling ko, binulungan mo yung outfit na yun. Tapos, natalo ko. Tapos, may dala siyang kalapate. Sa fly. Uy, kalapate. Uy, alam mo, wait. Alam mo ba, yung outfit na binigay ko Oo. sa'yo, isa yun sa mga pinaka-important sa akin na damit. Kasi Talaga? ako yung nagbato nun. Ako yung nagpagawa mismo nun kay Ate Ramily. Siya. Sabi ko, ito yung pang-finale ko. Nasa akin pa rin siya. Oo, nakita ko. Oo, hindi ko siya, isa siya sa mga bagay na hindi ko ibebenta about sa naisuot ko. Bukod sa, of course, I wore it at my Yes. finale. Kasi alam pag Ganun siya sa'yo. kasi syempre mag-fit ka sa bahay, 'di ba? Oo. Isa yun kasi sobrang favorite ko na look talaga. Sabi ko na feeling ko drag ko siya. Like yun yung Oo. outfit na for na pasok Correct. sa drag ko. Pero kasi dahil nakapili na ako ng outfit, alam ko kasi meron pa ako eh. Kaya nung nakita ko, hindi pwedeng, hindi naman ako ganong sister. Sabi ko, hindi ko na tinitingnan yung mag-lip sync tayo eh. Correct. Magpo-perform tayo together. Kailangan mukha tayong Right. maganda, Correct. presentable. Kaya yun, hindi ako nagtalong isip. Wala naman nagtanong sa akin kung may outfit Oo. ako, di ba? So, hindi, meron ako kasi meron talaga. And ganun, feeling ko ganun naman talaga dapat. Di ba? Hindi ka dapat. Kasi hindi na ako makahinga nun eh. Oo, nakita ko. Natataranta ka na. Na ako, nag-hypervent Oo, na ako. kailangan mo Tapos, na ng oxygen. ikaw na yung nag-ano. Oo. Binipi, normal naman daw. Oo. Lang. Oy. Ako pa, tapos sobrang happy ko rin. Nung nakita kita nag-reveal, kasi ang ganda ni Ivos, maganda pa yung suot niya sa akin. Iba yung nasa utak ko, kasi mas gusto kong suotin yung kaysa sa suot ko. Oo. Yun. Nabash ka pa dun eh. Nabash pa ako. Doon sa gloves. Oo, promise. Oo, pero Kaya yun. sobrang memorable nun. Thank And you. then, of course, you proceeded, you won the crown. In-expect mo na ganun. Lahat na tinatanong ko, ganyan. Hindi talaga. Hindi talaga. Kasi parang yun nga eh. Hanggang sa in-announce na sa viewing party Oo. ng crowning, hindi ko alam. Hindi ko in-expect, hindi ko manifest, wala. Talaga. Oo, kasi nung nagbibihis, alam mo ba nung finale natin, late dumating yung gown ko. Super Oo. late. Ang call time natin yata is 6 p.m. Oo. Dumating yung gown ko magsa-7 na. Kaya wala ko nung interview. Hindi ako makababa. Wala akong susuotin. Wala ka pang damit nun. Oh my God. Tapos sabi ko lang noon, kasama ko nun si Kevin, sabi ko gusto ko nang matapos yung crowning. Para gusto ko nang uminom, gusto ko nang makahinga, gusto ko nang matapos to, gusto ko na siyang i-celebrate.
Pero, Correct. kumbaga, huli ko na lang inisip yung crown. Kasi kayo yung na-edging eh. Laging ganyan yung sitwasyon ng top 2 eh. Kasi di ba, Sakit. after the filming, Mahirap. ako, from me, Silhouette, down the alam na namin yung kapalaran namin. Correct. Kayong dalawa ni Marina, all the way until that day, last day, you will still have that parang, yes ba or no? Talaga. Ako lagi, or no. Oo. Oo. Gusto ko, oo. Kung ibigay, thank you. Kung hindi, okay lang. Kasi alam kong deserve ni Marina. Kasi nakikita ko siya kung paano siya work hard for that. During our Correct. airing, sabi ko, kay Marina to. Yun na iniisip ko. Shucks. But well, it was given to you. So, kamusta? Ano nagbago sa buhay mo since that? Ito, mukha na akong Moment. grade 2. Kabataan ng kabataan. Lahat talaga. Yeah. From 0 to hero nga. From Oo. 1 to 100. Yun yung lagi kong sinasagot. Kasi, yun naman talaga. Kasi binabalikan ko talaga nung araw na krinown ako. Or before tayo totoo yung sinasabi ko sa interview na nung pumasok ako sa taping natin, ang pera ko sa bangko, 2,500. Tapos, yun lagi binabalikan ko. Sabi ko, grabe yung blessings. Kasi buti lang sinugal ko. Correct. Kasi wala talaga akong pera nung papasok ako. Kaya alam mo, from 2,500, alam mo yun, hanggang sa ngayon, nabibili ko na yung gusto ko. Hindi lang yung kailangan ko at hindi yung pwede kong bilhin. Hindi yung pwede kong... Di ba dati kapag drag queen ka, 80-90% ng kikitain mo dapat mapunta sa drag mo kasi kailangan mukha ka mabango, kailangan mukha Correct. kang maganda, Tama. bago. Alam mo, parang kikita ka pero hindi naman talaga mapupunta sa sarili mo para sa passion mo sa drag. So ngayon, I'm really happy that may budget na ako for my drag, for Tama. myself, may kapatid. Tama. Sa lahat ng gusto kong puntahan o kapag travel ako sa gusto kong puntahan, nagagawa ko siya. Yes. And nakakatulong pa rin ako hanggang ngayon. Alam mo yun, yung pinaka-importante na hindi ko ipinagdadamot at hindi ko sinasarili yung blessings. Tama. Kasi ever since naman, kahit wala na nga akong maititira sa sarili ko eh. Minsan, ma-share ko to. Nung kasing before mag-pandemic, meron akong naging parang panata. Baliw-baliw ako, di ba, yung panata. Nagkaroon ako ng moment na sabi ko, ayokong gumastos sa transpo kasi ang mahal ng taxi. So, ang ginagawa ko, naglalakad ako from Mandaluyong to Ortigas sa bahay. Wow. Wow. Good for... Gano'ng katagal yun? Mga 2 hours. Oo. Grabe, Tapos pagdating okay. O-bar drag rehearsals. Oo. Alis ako ng bahay ng mga 2, 3, tapos ang rehearsal namin 6, minsan 5, gano'n. Mas nagkaroon ako ng araw na na-realize ko, sabi ko, shit, ayokong gumastos for this kasi may gusto akong gawin. Yung gusto kong gawin, gusto ko kasi kapag lalakad ako, yung pumimi na malimos. Gusto ko nagsishare. Kahit Okay. 20, 10 piso, Aha. coins. Doon sa araw-araw ko naglalakad papuntang O-bar, meron akong isang matandang lagi kong nakikita sa same spot. Bulag siya. And lagi siyang iniwan doon ng family niya para mangingi ng pera. So, yun na yung panata ko. Kapag hindi ako magsasayang ng pamasahe, yung pera na yon bibili ko ng food. Para alam ko kasi padating na ako sa kanya eh. So, maghanap na ako ng bakery, maghanap na ako ng karinderya, tubig, kung ano man mahagilap ko. Basta alam ko, dapat panikita kami doon sa spot na alam ko kung nasan siya. Ibibigay ko Nag-iabot yung itinitira ko para sa sarili ko. Okay. Nagkaroon ako ng ganung moment. Oo, nagkaroon ako ng moment. Tapos hanggang sa na-feel ko na mas strong ako. Alam mo yung parang yung stamina ko lumakas. Alam mo yung may ganun Parang yung training siya ng physical mo dahil nga tapos 2 pumayat hours. ako. Naging physically fit. Mas may... Habang naglalakad ako, ang dami kong naiisip, ang dami kong realizations, ang dami kong... Naging therapy ko siya. Yung lakad, walking. Kaya ngayon, mas... Kaya pala ganyan yung paa mo. Oo, bulok na. Bulok na. Ang laki na ng muscle, Parang- oh. Oo, girl. Nagkaroon ako ng ganung moment. Okay. Tapos, yan, balik dun sa tanong mo. Mas Yeah. happy ako ngayon na mas marami ako natutulungan. Hindi ko na kailangan maglakad. Oh, it always goes back to whom much is given, much is required. You know, that's what they always say na parang, of course, kumbaga, ano pang silbi ng lahat ng nabibigay sa'yo kung para sa sarili mo lang? Do you really find happiness kung ikaw lang? Parang hindi rin eh, di Minsan ba? nakaka-guilty rin. Di ba? Kapag alam mo may taong need ng tulong. Pero kasi minsan naman, may mga tao naman na parang ginawa ka ng ATM. Oo, Alam ko- that's an entirely different naman, Ngayon, context. ako kasi ngayon aware ako na alam ko kasi sino yung dapat at hindi ko naman kailangang tulungan.
Oo. Kasi, Marunong naman ako mamili. oo. Tsaka ilalapit naman sa ni universe eh. Kung, Correct. yung- Mapifeel mo naman kung oo, siya na talaga parang yung siya right yun. Oo. na taong kailangan mong bigyan ng help. Yeah, which is Kaya yun. which is you are actually doing with your new establishment, the Rampa. Thank you. You've done a lot. Not just dun sa mga baby queens mula sa servers, sa mga security, all the stuff. Diyos ko, napakababait kasi ng mga tao talaga doon. Talaga. Oh, nagmano nga sa akin nung pagpasok ko. Nagmano lahat eh. Ito tsaka ang sarap na ng pakiramdam na yun nga, isipin mo yung naglalakad ka ng papunta sa bar na papasokan mo. Ngayon, papasokan mong bar, sarili mo na. Diba? Kasi hindi ka naging madamot. Hindi mo ipinag... Wala ka na nga eh. Parang, Oh. Actually, sabi ng mama ko sa akin, yun yung hindi naman bilin ba? Before nung buhay pa siya na, basta wag kang titigil mag-share. Kahit minsan feeling mo ubos ka na, wag mong isipin na walang darating na blessings. Kasi the more mong sinishare yan, mas maraming babalik sa'yo. Hanggang ngayon, yun yung nasa utak ko na hindi ka ko pinalaki ng nanay ko na selfish, na madamot. Hindi talaga. Kaya may mga bagay ako na parang, dati, sabi ko, ano ba? Wala na ako ibibigay. Oh, no. Ganon. And hindi ko siya pinagsisihan naman. Bahala na si Lord, bahala na si Superman, kung sino man yung mabahala, si Spider-Man, kung sino pa yung mga man na yan. Pero alam kong hindi ako pababayaan. Tama. I think there's faith naman in that eh. Pero of course, ako honestly, hindi talaga ako advocate to the point na yung walang-wala ka na ibibigay mo. I know, kasi you can only give So what much, you have. Oo. You cannot pour out of an empty cup. Yes. Pero I think what you are saying is that never ka naman naging empty eh. Kasi you have faith na you are always an instrument Correct. to give to the universe. Ba? Hindi naman sa masasaid, di ba? Correct. So tell me about Rampa. Ang dami mo ng mga anak-anak ngayon, ganyan. Ang dami ng mga drag queens na ko. mas maluwag yung kasi mas maraming Kasi tatlo pa lang eh. tatlo pa lang sa akin eh. Ang dami ng mga Nicoles di ba? Paano si Precious Paula Nicole na maging mother? Iba-iba rin kasi, iba-iba kasi yung anak mo. Iba-iba yung relationship mo bawat isa. Correct. Diba? So, ang pinaka-close kasi sa akin ngayon si Kifi. Kasi siya yung talagang inampun ko. Na Aha. totoo. Okay. Na 2 years na siya nakatira sa akin. 3 years na ata eh. 2 years, 3 years. So, obviously, mas close ko siya kasi siya yung mas nakakasama ko sa bahay. Correct. Mas alam niya kung ano yung ginagawa ko talaga sa loob ng bahay. Kung ano yung mga sikreto ni Precious Political. Sa kanila lahat, siya yung nakakilala sa akin. Yun ang kaya kong sabihin mo na. Pero, sa Rampa kasi, ibang sitwasyon. Kasi, anak namin yung tatlo ng Divine. Parang mga Divine daughters sila. Kumbaga parang, mas kami sa kanila, mas professional yung relationship. Like, Correct. mas dun sa i-improve nila as a performer. Si Kifi kasi as a person and a performer. Right. Kasi ayoko na isipin niya na tinatrabaho ko siya. Kaya ako siya inampon kasi alam ko magiging big star siya. Hindi Inampon ko siya kasi nakaramdam ako ng, yung lukso ng dugo. May ganon akong na-feel talaga sa batang yun. Tapos ang apakabait, apakahinihin. So, nakita ko talaga yung sarili ko sa kanya dati. Tama. So parang sa lahat ng naging anak ko, siya yung sa kanya ako naging full-time mother. Okay. Si Maxi kasi anak ko siya sa O-Bar. Si Valeria, si Angel, si Manza. Pero sa O-Bar yung relationship namin and as friends. Correct. Pero ngayon talaga as daughter, si Kifi yan. Si Tapos Kifi. ngayon, parang si na rin, si Winter, si Ali. Yun yung mga super close sa akin kasi sila yung on and off cam, kasama ko sila, nakasama ko sa bahay. Yes. And ayun, pinaprank ko din sila. Puro Frankie. Oh, magulo ako. Mukha lang akong formal sa TV. Ang bait Wala ko naman sa TV. nagsabi. Formal. Saan galing? Hindi ako, parang feeling kasi nila, hindi ko kaya magtarantado. Parang ganun, parang hindi ko kaya manloko. Hindi yung loko lang. Yung joke time, parang makulit ako. Correct. Para akong bata talaga. As in, girl, maloloka ka sa akin. Kahit lalo pag nasa ibang bansa ako, tumatakbo ako, kakartwheel ako kung sa mall, sa lahat. As in, hindi super tayo. Feeling ko nga, hindi ako late bloomer, pero parang, mas nag-enjoy ako talaga ng hindi seryoso yung mga bagay-bagay. Yeah, you've always been that. Na Di ba? Ayoko na mabigat. Parang always, GV, chill lang. GV lang tayo, mga sis. Ganyan. Pero kasi I think the reason I asked that, kasi parang kilala ka namin na parang precious heart. Yes. Parang pagka-bait-bait nito. Pero paano magdisiplina
si Precious Paula Nicole As a ng anak mother. niya. Pag niinis ka or may gusto kang itama, Pasabog to kasi medyo hindi kami okay ni Kifi ngayon. pasabog. Oo, di-reveal ko na kasi personal din Oo. naman siya and hindi naman siya para hindi rin i-share. Correct. Para rin aware yung mga daughters na kasi yun nga sinasabi ko na iba yung relationship ko sa kanya kasi housemate ko na rin siya. Ampon Oo. ko na siya Correct. And then parang nagkakaroon kami ng time na sabi ko nga sa kanya, ayoko yung tipong mafe-feel ko na ginagawa mong dorm tong bahay. Ayoko na nafe-feel ko, ako mismo, na hindi ka nagbibuild ng relationship sa akin kasi busy ka sa O-bar. Ay, sa rampa. Kasi parang anong nangyari is, ano na siya ngayon parang na siyang, nauuga siya sa hirap ng work sa rampa. Ay, hindi ko naman siya masisisi kasi magaling siya as a performer. Correct. Magaling ka, In bigyan ka demand. namin na maraming araw. Oo. Magaling ka, ginagalingan mo Pero kapalit nun, pagod ka. Oo. Pero ang gusto kong ma-realize niya na hindi lang kami yung bahay namin, hindi lang siya para magtulog ka at magpahinga. May binibuild kang relationship sa akin na sobrang deep na gusto kong pagtanda mo, pag dumating yung time na kailangan mo nang humiwalay sa akin, yun yung ibibigay mo sa mga magiging daughter mo. Kasi for sure mangyayari yun. Kasi parang katulad nung kung paano siya sa kusina. Alam mo yun, parang hindi ka naghugas ng plato. Alam mo yun, naiirita ka sa gano'n. Tapos naalala ko dati, may magta-tweet sila ng something na parang gusto ko ng ganito or pangarap kong mag-drag race. Sabi ko, bago mo pangarapin mag-drag race, tawagin mo yung guard. Sa tweet talaga, tawagin mo yung guard tapos sabihin mo, puno na yung basura natin, pakikuwalay ka sa bahay. Nanay! Nakakainis! Oo. Kasi parang, hindi nga ako seryoso, pero alam mo, parang, ayoko mag-build ng image sa kanila na, ay, takot ako kay mother. Talaga? Nakatakot siya. Ayoko yun. Kasi, nagkaroon ako ng ganong relationship dati sa naging amo ko and hindi maganda yung kinalabasan, hindi naging maganda yung effect sa akin. Okay. Kaya ayokong mangyari yun sa ibang tao. So ngayon kasi, ang gusto kong mangyari is, oo, magaling kang performer, pero gusto ko mas magaling ka munang anak bago ka maging magaling na performer. Ang sungit. Alam mo, ano ako Pressure dito? talaga, nandun Pro yung Kifi pressure. ako dito. Sama-sama to. Kifi, gawin mo. Kung ano magpapasayo sa'yo. Uy, in fairness naman, pinapagawa ko naman, yaya ko siya maging masaya. Pero girl, kailangan mo kasing... Selosa ka. Oo. Yun yung problema. Yes, selosa ako, pero... Selosa ka. Pero hindi sa tao Like, gusto ko kasing ma-feel niya na hindi lang sa rampa umiikot ang mundo niya. Gets mo? Parang, kasi hindi kami nakakaroon ng time to bond. Simula nung naging busy siya sa rampa. Okay. Pero no, kasi hindi pa siya busy sa rampa, super close kami. Alam mo, sa 5 days na, wala namang trabaho Asa si Bakit Kifi? wala siya? Alam mo yun, parang, hindi naman ako nagde-demand. Nag-e-expect ako. Kasi, hindi, I think it's not, dahil nga nanay, dahil meron kayong friendship. May, siya, na-FOMO siya, meron siyang abandonment FOMO, issue. oo. So, sa mga magiging anak niya, Manda you attend kayo. to your mother. Okay? Hindi, oo. Ewan ko. Selosa pa lang maging anak. Pero sobrang Ay, love maging ko. nanay. Sobrang love ko. To the extent na gusto ko siyang matuto. So, tampo siya. Tampo rurot ng nanay. Happy Mother's Day. Happy Mother's Day, sis. Happy Mother's Day sa'yo. Happy Mother's Day sa atin. Wait ka lang. Pag ako nagkaroon na rin ng ganyan. Maiintindihan mo rin ako. Sige, darating na pa. Tsaka na ako darating Oo. dyan. Hindi, alam mo, minsan nakakayak din yung gano'n. Yung parang, parang na-frustrate ako na, sabi ko, bakit gano'n? Hindi ko na-feel yung relationship mo sa akin. Puro rampa. Parang gano'n. Oo, darating tayo sa time ng ganyan. Ikaw, darating ka sa time na ganyan, feeling ko. Kasi, ganun ko siya ka-love, na ayokong maputol yung relationship namin because nakalimutan niya maging anak ko. Ganun. Kasi kung nakalimutan nanay niya ako kahit ano mangyari, kahit amo niya ako sa rampa, nanay niya muna ako bago niya ako naging amo. Parang friends muna tayo bago before anything else. Bakit hindi mo na ako friend? As in, kami nag-usap ngayon, magto 2 weeks na. Oh my God! Mag-ayos na kayo. Sana po ang itong Ayoko. evangelism. Pero na mag-air to, sana okay na kayo. Oo. Hindi kasi ang bait kasi talaga ng bata. As in, nakikita ko yung sarili ko sa kanya. Kaya alam kong need niya ng ganon. Kausapin mo na. Ito naman. Baka Ayoko. natatakot lang yung bata. After sa pagiging drag mother to becoming my drag husband,
Yes, husband. Lapit ako ng Kamusta? konti kasi ibang topic. Oo, lapit tayo ng konti. Ayan. Magwawala na naman yung mga Evacious fans natin. Well, we've traveled mula sa Rampa, we went to Cebu, Cagayan de Oro, La Union, punta tayo ng ang layo na narating ng love team natin. True. And kinasal pa tayo to the point na kinasal pa tayo. Oo nga. Diba? I think walang makakatalo sa ganong klaseng fan service. O yan, pinakamatagal na fan service na ginawa. Pinakamatagal na show na ginawa natin. No? Pinakamahabang show talaga. I mean, just to clear the air. Talagang it's performance drag. And we did, although it's performance drag, although it's fan service, hindi mo makakaila na yung puso, yung passion, yung dedication, yung bawat detail, attention to detail, yung thought process talaga was all brought about by how much we love the people that's been supporting us for the past 3-4 years. 4 years. Simula nang nabuo yun, diba? So how does it feel to be my on-stage husband? Siyempre, start natin kung bakit tayo kinasal, bakit tayo nagkaroon ng love team. Yeah. Ako kasi, nung aware ako, nakita na ako ng mga AU. Hindi ko alam na AU yung tawag doon. Yun na pala yung AU na yun. Kala ko ano yun, ship yun tawag doon. Or, Oo, alternate universe for the purpose ng mga... Trip lang ng mga addict yung mga ganun. Pero nung time na nagkaroon, paano ba? Wait lang, iniisip ko kasi kung paano siya nag-start kung paano ko rin na-feel na dapat natin siyang gawin. Naalala ko nung season 1, nagkaroon ng mga fan edits kasi lagi tayong touchy at clingy nung season natin. Yes! Oo. Lagi tayong magkaakbay, lagi Hindi tayong natin sasadya. Hindi naman. Ganun din naman ako sa sa pero, mga ibang tao. Pero I think more with you kasi mas physical kayo than anyone else. Totoo ba? Yeah. Kala ko ikaw. We're physical. Ikaw. Ano ba? Well, Ano ba? I think I felt safe to be more physical with you kasi hindi naman kami nagyayakapan ni Jujero, baka masapak ko. Si Marina, hindi naman ganun yung basta relationship naalala ko tuwing namin. ikaw yung makakatabi ko, nagkakahag tayo, nagkikiss tayo, naghahawak tayo ng hand. Correct. Kasi parang sa loob kasi ng Drag Race, ang laking comfort doon kapag may nakahawak ka na ng kamay. Kasi parang the kung may physicality feel ka of hindi it. maganda yung pag diniin mo yung kamay mo, may makakaramdam ka ng Hindi ka mag-isa. marelax ka. May ganung power kasi si Eva may ganun siyang power na kapag na-feel ko na nasa tabi ko siya, safe ako. Oo, kaya pag nakikita ko yung mga hug videos natin, natutuwa ako. Sabi ko, nakalimutan ko na nangyari yun eh. Oo. Basta alam ko, isa yung sa reason ko ba't ako tumagal sa loob. Correct. Parang matik yan, pag si Precious yung nasa likod ko, sasandal na ako. Tapos yakap na yan. Oo, tapos mag-enjoy na lang kami. Parang nawawala talaga lahat ng pressure. May Kasi comfort, you know may that a comfort. safe person. Kumbaga, safe person kasi Precious. Ikaw una nag-message sa akin, tumawag ka nun. Sabi mo, sis, gusto mo na gawin yung Evacious. Oo. Kasi ang dami ng kinikilig. 3 na dyan yung laging ko kasama sa bahay. Na walang ginawa kundi and then there was this kid, si Iya, that started writing alternate universe, parang stories. A make-believe, a fan fiction of me and Precious. And then, naging sobrang hit nung alternate universe. Actually, meron akong reaction video na pinanood ko siya. Yun. Oo. Tapos, ang ganda. And that alternate universe spanned for like 2 years of 300 plus entries. In a span of 2 years, it gathered some following. And then, sabi ko sa kanya, and then I did a YouTube reaction video and I was like, oh my God, grabe yung And sobrang intense ng mga fans. And I was like, sis, gusto mo gawin na natin to? Like, parang, it's been a long time since huli akong gumawa ng fan meet experience. Like, gawa tayo ng fan meet experience together for the Evacious fans. And little did we know na it's gonna blow up and in my words, mauulol yung mga tao. Nanginig yung mga garter ng mga panty ng mga babae. Ang galing ng thought mo kasi nga tayo, di ba, Aldab? Sabi mo, sis, maglalagay tayo ng wall, ng plywood sa gitna, as in very Aldab. For the first show, hindi kami nagkakitaan. Ang hirap mag-rehearse nun Hindi ko alam ano nangyayari sa kabila. Bahala na. Oo, improv at its finest. Saya siya. Sabi ko, okay, sige, i-travel natin doon sa mga taga Cebu naman. Yes. And then punta tayo, ikasal na tayo sa La Union.
Dahil beach wedding. Pero dapat di ba meron pa tayong plan for that? Parang kukunin ka ni Oo. Ana Beshi, siya si Ursula. Oo, dapat kikidnapin Nanakawin pa ka niya niya, ako. dalhin ka niya sa dagat, di ba? Oo, Yun yung tapos dadalhin niya unang-unang ako sa plan. Kaso I realize na parang, alam mo, parang dapat ibigay natin yung ultimate happy ending muna. True. And then let's close the book nicely. Correct. Yan. And akala namin, okay na. Close na. Lalo sa lang na baliw. Hanggang kagabi may nababasa pa ako 6 years after. Ano na naman yung may 6 years? Ay, meron ng bago. May anak na rin tayo. Correct. Si Ganyan. Gian na nga yun. Si Gian Bernardino na. Tapos yung anak namin naging vocalist ng banda. Naging Cup of Joe. Kasi ikaw si Cup, ako si Joe. Diba? Parang, Oh my God. Pero, Ikaw ba, anong feeling? Hindi ko nasagot yung tanong eh. Para ba? Alam mo, dumating ako sa point na ako mismo kinikilig na ako dun sa nangyayari sa atin. Oh my Seryoso God. yan ha, walang M's. Na para bang, pag nakikita ko yung mga pictures natin, alo, kinikilig na ako. Ba't gano'n? Mali ba to? Kasi ibig sabihin, ang effective tayo. Totoo. Kasi kahit kami as artists, as performance artists, very convinced ako. Ako din very in character ako na baby girl ako. Kumbaga, ito yung mga characters kasi that we don't usually get to play in drag. Correct. Ako, Reyna, like queen, very queeny. Oo. Pero pag ikaw yung kasama ko, the softer side, the baby Yes, girl side, yes. parang, that's as much true naman. May ganyan talaga akong side. Oo. Kahit nung wedding niya natin sa dressing room, pag hindi nakita, iba na yung nafe-feel ko. Sabi ko, ba ito? Naiiyak ako. Nag-makeup tayong dalawa. Oo. Parang totoong wedding yung mangyayari. Nalulungkot Oo. ako kasi matatapos na siya. Oo, may ganun. Parang, akala ko matatapos yun siya. Tapos naiiyak ako kasi parang, oh my God. Ako naman, naiiyak ako in a sense na parang, hindi ito nangyayari sa mga bakla eh. Hindi ito nangyayari sa buhay ng mga bakla, di ba? And yet, I get to like, do a make-believe na parang totoo. And, ano siya talaga for me. And, yun nga, although it's performance art, there's some truth to it. True. I think andun yung respect, andun yung love ko sa'yo. Yeah. Genuine love. Nakita ko kasi, tinry nyo nila pre na gumawa ng tapos hindi makatingin sa'yo si... Hindi niya kaya tingnan. hindi niya kaya tingnan. Ako, I got so comfortable na I can look at you in the eyes. Like, ay, kilig ka na. Kasi Ay, kilig talaga, ka na alam mo, eh. ang weird din eh. Hindi ko naman ito na-feel sa ibang bakla, sa ibang Yup. drag queens. Hindi talaga, like, siguro ako kung nagkaroon ako ng crush sa isang drag queen na nalilink sa akin. Si Minty din. Kinilig din ako ng slight kay Minty Huwag ka manitiri sa akin, Minty. Pero kasi doon sa Printy, nakaramdam din ako ng spark eh. Oo. Na parang di ko siya pwedeng pigilan na ma-feel. Kasi Correct. talagang darating siya. And then dumating yung Evasius. Actually, mas nauna yung Evasius, diba? Oo. Mas marami lang nagpa-Printy. Pero Marami yun- yung printy kasi hindi nyo pinagbibigyan. Yes! Oo, kasi wala naman talagang chance. Oo, kasi walang hugot, Oo. walang Pag bibigyan namin, magsasampa lang kami ni Minty sa harap niya. Gusto niyo ba yun? Yayakapin ka nga. Tapos, Aray! Chas. Miss you. Minty, Uy, ganyan. miss ko si Minty. Love you, Minty. Oo. Iba talaga yung band ng season 1. Oo, that's because of the season 1 sister Yeah, talaga. of course. Ganon ka-strong. Ganon kami tight na hindi nyo kami pwedeng basta paglaruan lang. Hindi namin kailangan ng reunion para patunayan na Correct! Yung mga nag-reunion, charing! oo, yun yung mga kailangan na ng Hindi. Basta yun, ako kudos to Iya first Yeah. na kasi siya yung una nating pinagbigyan na story. Correct. And syempre doon sa mga, oh my God, may nag-travel from Canada para My God, makapunta sa crazy, atin. Di ba? Nag-stay ng 1 month. crazy. Si Felicity, shout out. Oo. Imagine ganun kalaki yung impact nung paglalaro natin lang. At sumusunod sila kahit saang parte ng Oo. Pilipinas kami pumunta. Baguio, CDO, La Union, Kumbaga Cebu. Meron sisterhood of traveling Evasius. Correct. Diba? And parang, yes, I mean, thank you so much for all the support. And yeah, sana makita pa namin super kayo. grateful kami sa attention, sa love, sa effort na Yes. binigay ninyo kasi hindi naman lahat makaka-experience nun eh. Totoo. Kumbaga kung sa drag history ng Philippines, tayo na yung kinasal. Kahit At na, walang makakatap na naman nun. kahit na nangingilo na yung iba ng mga sisters. Sa likod, si Odasha. Pero kahit anong gawin ninyo, isipin mo sa pagdating ng ibang generation, si Eva at si Precious kinasal noon. Oo. Nakakatawa kasi nasa Singapore ako nun with my parents. Tapos yung nanay ko, it's like, JC, nakita ko kinasal ka na sa totoo ba yun? Siyempre hindi, nakadraga ako. Hindi ko alam kung paano ipapaliwanag sa kanya. Kami rin, may GC kami namang pipinsan. Oo.
kinasal ka na pala, di namin alam. Sabi ng lolo ko, ha, kailan? Saan? Tapos may nagsend ng picture. Sabi ko, show po yan. That's like, kasi may kissing scene ba eh. Oo. Pero in fairness, ang sarap humalik ni Precious. Oo naman. Siyempre dapat. Oo, tama. Hindi. Kasi may totoong may totoong love yun at respect. Kaya siya Oo. masarap. Kasi yung mga walang, di magaling humalik, mga ano lang yan. Di naman, ibig sabihin wala yan. Walang ano yan, walang puso. Napataas pa ata yung isa kong paa. Kasi parang feel ko talaga yung... Yeah, it felt so good. And I couldn't imagine doing it with anyone else. Oo naman. Ay! Imagine ba kay Gigi Era? Masapak. Gigi Era na naman. Gigi Era. Bunot natin. Gigi, kailan mo ako? Gigi Era lagi. Kaya hindi ako na-invite sa Australia. Lagi isang bunot. I miss you, sis. Miss Mayo. Ay, malapit tayo mag-reunion na. Malapit Yes, na. malapit na. Malapit Gusto mo na. ba? Yes. Yeah. Hindi basta-basta dapat. Season talaga. 1 supremacy. Paano pa naging reunion ko? Nagkita-kita agad. Oo, tama. Yeah, dapat pag Golden Gaze na kami, doon na kami magre-reunion. Ayop ka! Anyway, yun. Ako sobrang thankful. Hindi lang sa Yes. Evacious, sa Team Precious, Yes, sa mga always. na super supportive na fans na kahit anong gawin natin, kahit umutot yata tayo sa live, matutuwa pa sila. Yes. And yun nga, hindi namin alam kung bakit ganun katindi yung love niyo, pero sobrang grateful kami talaga. Every day, masarap gumising at makita kayong nagta-tweet, Totoo. nagsa-story about us kasi yun yung ibig sabihin na parang sila yung yun yung gasolina namin eh. So, Totoo. alam mo, Totoo. para lumaban ulit. And thank you. Ako talaga, lagi ko naman yung sasabi na mahirap din na siguro kung walang katulad nila sa buhay ko. Para Totoo. paano ko ma-realize ko ano yung silbi ko. Di ba? Oo. Pero pag nakita ko sila, ayan yun. Sila yun eh. Sila talaga yung reason bakit. Correct. At sila yung blessings na binigay sa atin. And even in some days na minsan hindi ako naniniwala sa sarili ko. Correct. Pupunta lang ako dun sa mga letters. It's like, oh nga pala. Hindi ko man siya makita at times na parang minsan hindi ko makita yung worth ko. Pero may mga gantong sulat, may mga gantong tao. Paano mo i-deny? Nasa harap mo na. Correct. Diba? So thank you to the Eva Nation for being my troll farm. Hindi, parang tagapagtanggol ka sila. Kasi aminin naman natin, the more na sumisikat tayo, meron talagang mga hindi masaya para sa atin. Yes. And part siya talaga. Part siya. Ako, I don't have any animosity towards those people. It's their pain, not mine. Pero sometimes when you have those people to defend you talaga, doon ako naiiyak. Kasi parang, talaga. Ang sarap mahalin at sarap magmahal. Tama. I love you, sis. I love you. Okay, so lahat ng mga guests ko dito, I always ask them this question. So, Ano yan? magkano sa... And then, with all things considered, meaning to say, mula noon hanggang sa... Oh my God, Ano? yung without narinig With kayo all sa Drag Race! Diba? With all things considered. Narinig ko sa'yo lagi yan. Diba? Ako, parang knowing what you already know now, knowing na parang, magkakaroon pala ng rampa, magkakaroon ng ganito, with the life that you have right now, and the conscious knowledge of that, what would you have told your younger self? Oh, teka, ano ba? Kasi hindi talaga din naging madali yung batang ako. Like maaga pa lang na-feel ko na hindi ko gusto kung nasan ako. So maaga akong umiscape sa mundo na meron ako. Okay. Na kahit alam kong hindi naman, syempre that time hindi ko aware na compared sa iba, ang ganda-ganda na pala ng sitwasyon ko. Pero kasi syempre dahil hindi ako lumalabas, hindi ako aware na may ibang mas malaki ang problema sa akin. Feeling ko ang laki na ng problema ko. So maaga akong umalis, maaga akong humiwalay sa family ko. Maaga akong sinubukang maging mag-isa. And sa way na yan, sobrang daming nangyaring masama sa akin. Sobra. As in, hindi ko pa nakukwento lahat. And I just want my younger self to know that hindi ka naman mali eh. Excited ka lang. Na-excite ka lang. Kaya kung magkakaroon man ng time na pwede kitang pigilan na umalis at tumiwalay sa pamilya mo, pipigilan sana kita. Kasi hindi madali. As in, hindi mo mabibilang kung ilang tao yung mananakit sa'yo. Sobrang dami. Magiging opportunista,
lolokohin ka, gagaguhin ka, iiwanan ka sa ere, pabiniwalain ka na mahal ka. And pagdating ng araw, wala silang lahat sa paligid mo. Gusto kong malaman mo na kailangan lumaban ka. Kailangan mong lumaban kasi walang ibang magtatanggol sa'yo kundi sarili mo lang. Walang ibang nakakakilala sa'yo kundi sarili mo lang. Kaya alam mo ang kahinaan mo. Alam mo kung kailan mo ibibigay yung kahinaan mo sa tamang tao. Maging maingat ka kasi daig pa ng malaala mo kaya at Jessica Soho yung buhay mo. Dadating yung time na ma-realize mo rin na yung hinahanap mo na sa'yo lang naman. Kaya wag kang magmadali. Yes. Wag mong hanapin yung nasa sa'yo na. Kasi kahit anong mangyari, sa iyo rin naman yun babagsak. Kaya wag kang excited. Yes. Ay, parang madali i-dismiss it. Pero, I mean, for someone na maraming pinagdaanan, and to see you kung gaano kakabuting tao now, it could have, parang, kumbaga kung pinaglupitan ka ng mundo at naging masama yung ugali mo, gets eh. But you chose to be kind. You chose to be the beautiful person that you are. And nandito ka. In fact, sa lahat ng pain na na-cause sa'yo, it made you become a person that's capable na magbigay ng maraming pagmamahal. Diba? Mas masarap magmahal kaysa sa maging masama. Wow. Not everyone knows that. But you made that conscious choice. From zero to hero, totoo. Zero to hero. Maraming salamat, sister. Wow, I love you. Love you. Yun lang naman. Parang, Ang dami kasing alam ko ngayon. Ang daming mga bakla ngayon na pinagdadaanan pa lang yung nadaanan ko na. So, huwag kayong excited talaga. I mean, kundi lang yun para sa akin. Para sa inyo na huwag kayong maging ma-excite. Dadating yung time, huwag niyong habulin. I mean, tama lang naman may pangarap, pero huwag mo nang madaliin lahat. Huwag mong i-skip, lalo na yung time sa pamilya mo. Huwag mong ika-cut short kasi hindi mo na mababalikan yan eh. Totoo. Kasi in this world talaga, yung mga bagay, where it really matters, you will always, pag bata ka, parang nung marami ka pang energy, you think that it's always greener on the other side. The pasture is always greener on the other side. Punta ka dito, ganyan. And then, when you look back, yung mga dapat pala na time na na-spend mo is wala na. Pero totoo yun. Not sa hindi ka excited, but live in the present. I think that's the idea. Is like, live in the present, live in the now. Kasi the future, hindi siya guaranteed. The past is always there. The only real thing that you have is now. Yeah. And now, look at you. You're living a very beautiful life. You're surrounded with so much love. And you will always be forever my Filipino drag superstar. Yeah! I love you. Thank you. Marami pa tayong gagawin. Yes, marami pa kaming gagawin. So, Magkano pa tayong gagawing show. tama. So guys, that's it. Oh my God, isa na namang napakagandang episode here at Evangelism. So please, if you love this episode, please don't forget to like, share, and subscribe. Tap the notification bell. At please, mag-subscribe naman kayo. Wag nood lang ng nood. Ang dami-dami ko ng watchers. Wala masyadong subscribers. Ano kayo? Correct. Diba? Anyway, if you have any messages for Precious, please comment down below. We love to read all of them. Spread the love and share this and hayaan nyo marami pa makanood. But again, thank you so much, sister, and thank you so much, everyone. Thank you. And we'll see you in the next episode. Bye! Bye! Regine! Woo! Thank you, sis. I love you.